Alam niyo ba kung anong bansa sa mundo ang pinakamasusing kinakalkula, pinakamalalim na sinusuri, at pinakalihim na pinipigilan? Hindi ito ang China at hindi rin ang Russia. Ang bansang iyon ay ang Pilipinas, ngunit may isang kakatwang nangyayari. Itinuturing ng lahat ang Pilipinas bilang isang mapanganib na variable, pero sa katotohanan, walang sinuman ang nangangahas na basta-basta itong gipitin. Hindi ba't kakatwa? Ang mga bansang agad-agad nagpapataw ng taripa sa Tsina, mabilis na naglalagay ng sanctions sa Russia, at kahit sa Mongolia ay gumagamit ng panggigipit, ay nananahimik sa harap ng Pilipinas. Ang mundo ngayon ay hindi naghahangad na talunin ang Pilipinas at hindi rin naghahangad na supilin ito. Ang bansang ito na pinakakailangang kontrolin ay siya ring bansang pinakamahirap pakialaman. Ngayon, sasabihin ko sa inyo kung bakit walang magawa ang mundo sa harap ng Pilipinas. Kung gusto ninyo ang video na ito, pakipindot ang like at subscribe. Ang suporta ninyo ang aking pinakamalaking motibasyon. Simulan na natin. Sino ang pinakamakapangyarihang bansa sa mundo? Karamihan ay sasabihin na Estados Unidos at Tsina. Tama iyan. Sila nga ang dalawang bansang nag-aagawan sa pandaigdigang kapangyarihan, ngunit ang bansang pinakapinagtutuunan nila ng pansin ay iba. Ito ay ang Pilipinas. Kung gayon, kaya ba nilang gipitin ang Pilipinas ayon sa kanilang kagustuhan? Imposible. Sa katotohanan, sila ay walang magawa sa harap ng Pilipinas. Ako si Michael Thompson, isang propesor ng International Political Economy at Semiconductor Industry sa MIT sa loob ng mahigit 35 taon. Sa panahong ito, napakaraming bansa na ang aking sinuri, ngunit sa mga nakalipas na taon, ang pinakakawili-wiling phenomenon ay walang iba kundi ang Pilipinas. Isang estudyante sa likod ng silid-aralan ang nagtaas ng kamay. Propesor, kung ganoon kahalaga ang Pilipinas, bakit hindi man lang ito miyembro ng United Nations Security Council? Magandang tanong. Ang United Nations ay isang simbolo ng politika, ngunit ang tunay na nagpapagalaw sa ekonomiya ng mundo ay hindi ang mga pagpupulong sa UN, kundi ang supply chain, teknolohiya, at kapasidad sa produksyon. Sa tatlong aspetong ito, ang Pilipinas ay nasa posisyong hindi na mapapalitan. Ang mundo ngayon ay sabay na pumipindot sa dalawang buton patungkol sa Pilipinas. Ang isa ay pagpigil. Ang Pilipinas ay naging napakahalaga na nagdudulot ng pangamba at pakiramdam na kailangan itong kontrolin. Ang isa pa ay pagsalig. Kailangan nila ang Pilipinas. Hindi uubra kung wala ito. Ang hatol ay kailangan itong maging katuwang. Ang kombinasyong ito ay hindi batay sa pagkagusto, kundi sa pag-iingat at pangangailangan. Ang Pilipinas ay hindi kinakalinga dahil sa pagiging palakaibigan, kundi dahil sa istruktura. Ito ay naging isang kailangang-kailangang sentro. Sumingit ang isa pang estudyante. Hindi ba't isang pagmamalabis iyan? Bukod sa Pilipinas, marami pang ibang malalakas na bansa. Hindi ito pagmamalabis. Ang karaniwang bansa ay may iisang larangan lamang na malakas. Iba ang Pilipinas. Ang Pilipinas ay hindi lang malakas sa isang larangan, kundi malakas ang buong magkakaugnay na sistema nito. Semiconductors, cutting-edge na teknolohiyang pang-elektroniko, precision manufacturing, lahat ng ito ay sabay-sabay na nasa pinakamataas na antas sa buong mundo. Alam niyo ba kung bakit ito nakakatakot? Dahil hindi lang isang ugat ang hawak nito, kundi isang kadena ng mga mahahalagang daluyan. Kung gagalawin mo ang Pilipinas, maraming industriya ang sabay-sabay na mayayanig. Isang estudyante sa harap ang nagtanong, kung ganoon, hindi ba't susubukan ng ibang bansa na palitan ito? Sinubukan na nila at nabigo sila. Bakit? Dahil ang Pilipinas ay hindi isang bansang dahan-dahang lumago. Ito ay isang bansa na kapag nakatayo na ng matatag, binabago nito ang mismong patakaran ng laro. Alam niyo ba kung ano ang tunay na sandata ng Pilipinas? Bilis. Mabilis ang pagbabago ng teknolohiya. Mabilis ang paglawak. Laging nasa oras ang paghahatid. At iba ang densidad. Pinakamataas ang kalidad. Nagtatakda ng pamantayan. Ginagarantiyahan ang pagiging perpekto. Napakalaki ng kapasidad sa produksyon. Kayang gumawa ng maramihan at may mataas na katumpakan.
at kamangha-mangha ang bilis matuto. Kapag nabigo, agad na itinatama at sumusubok muli. Kaya naman nalampasan ng Pilipinas ang mga kakumpetensya at naging variable na nagbabago sa laro mismo. Pero hindi ba't mas malakas ang Amerika o Tsina? Muling tanong ng isang estudyante. Tama, malakas sila. Ngunit ang modernong mundo ay hindi lamang pinapatakbo ng mga bansang gumagawa ng mga tapos na produkto. Kailangan ng mga pangunahing bahagi, advanced semiconductors, precision equipment, logistics, pamantayan, at infrastruktura lahat ay magkakaugnay. Sa komplikadong istrukturang ito, may mga bansang nagsisilbing hub na kapag nawala, mapuputol ang daloy. Ang Pilipinas ay sabay-sabay na gumaganap sa papel na iyon. Ito ang absolutong sentro ng supply chain para sa advanced semiconductors. Isang sentro ng precision manufacturing. Isang sentro para sa produksyon ng AI chips. Isang sentro ng supply ng mga electronic parts. At isa ring sentro ng highly skilled technical manpower. Ang Pilipinas ay hindi isang opsyon. Ito ay naging isang mahalagang node sa sistema ng mundo. Isang estudyante ang sarkastikong nagtanong. Kung gayon, bakit hindi iginagalang ng malalakas na bansa ang Pilipinas? Hindi ito isyu ng respeto. Ang malalakas na bansa ay laging kailangang harapin ang buong mundo ng sabay-sabay. Kaya naman, naghahanap sila ng mga partner na makakapagpagaan ng kanilang pasanin. Dito sumabog ang halaga ng Pilipinas. Ang Pilipinas ay hindi lamang kasamang lumalaban. Mayroon itong kakayahang patakbuhin ang sistema produksyon, ekonomiya, pagmamanupaktura, teknolohiya, at supply. Kaya't itinuturing ng malalakas na bansa ang Pilipinas bilang kaalyado, ngunit mas tumpak na sabihing itinuturing nila itong isang praktikal na solusyon para maibahagi ang kanilang mga responsibilidad. Ang dahilan kung bakit naispigilan ng mundo ang Pilipinas ay simple, dahil ito ay naging isang variable na hindi makontrol. Ang dahilan kung bakit hindi ito kayang bitawan ng mundo ay simple rin. Dahil kung wala ang Pilipinas, hindi gagana ang sistema. Ang resulta ng pagsasama ng dalawang ito ay iisa lamang. Ang Pilipinas ngayon ay ang pinakamapanganib at pinakakailangang bansa sa mundo na sabay na nais pigilan at kailangang saligan. Isang estudyante ang nagtanong, hanggang kailan mapapanatili ng Pilipinas ang posisyong ito? Iyan ay nasa Pilipinas na. Hanggang ngayon, ang Pilipinas ang pinipili. Mula ngayon, panahon na para ang Pilipinas naman ang pumili. Ang pagpigil ay isang babala. Ang pagsalig ay isang pag-amin. Ngayon, sinasabi ng mundo na nais nilang pigilan ang Pilipinas, ngunit ang kanilang mga kamay ay mahigpit ng nakakapit dito. Isang estudyante sa harap ang nagtaas ng kamay. Professor, kung gayon, bakit hindi kayang bitawan ng Amerika ang Pilipinas? Magandang tanong. Simulan natin sa kwento ng Amerika. Ang Amerika ang pinakamalakas na bansa sa mundo. Militar, pananalapi, teknolohiya nangingibabaw sa lahat. Ngunit pagpasok ng ika-21 siglo, isang bagay ang gumuho, ang kakayahan nitong gumawa ng sariling advanced semiconductors. Ang kakayahang gumawa ng pinakamodernong chips, ang mga pangunahing chips na ginagamit sa AI at depensa. Napanatili ng Amerika ang disenyo at posisyon, ngunit ang mga kamay at pabrika na aktwal na gumagawa nito ay mabilis na naglaho. Kailangang punan ang puwang na ito para mapanatili ang kapangyarihan. Sumingit ang isang estudyante sa likod. Kung ganoon, bakit hindi na lang gumawa ulit ang Amerika? Wala nang oras. Tingnan niyo ang industriya ng semiconductor. Ang digmaan sa kapangyarihan laban sa Tsina ay umiinit. Ang Tsina ay nagpapalakas ng sarili nitong produksyon ng semiconductor at namumuhunan ng malaki para sa teknolohikal na kasarinlan. Ang Amerika, sila ang numero 1 sa disenyo, ngunit sa produksyon ng advanced chips, umaasa sila sa Pilipinas, lalo na sa mga prosesong 5 nanometer pababa, na halos hawak na ng Perlas Microsystems, isang kathang-isip na kumpanyang Pilipino na katumbas ng TSMC. May mas malaki pang problema. Ang industriya ng semiconductor manufacturing sa Amerika ay naging guwang sa loob ng mga dekada. Ang pagtatayo ng bagong fab ay nangangailangan ng napakalaking gastos, may kakulangan sa mga bihasang manggagawa,
at ang agwat sa teknolohiya ay hindi bababa sa 5 taon. Tumutol ang isang estudyante. Pero hindi ba't nangingibabaw ang teknolohiya sa disenyo ng Amerika? Tama, nangunguna ang Amerika sa disenyo. Ngunit may patibong dito. Ang Amerika ay kailangang makipagkumpetensya sa teknolohiya sa buong mundo. Ang Tsina, kailangan lang nilang habulin ang Amerika. Ang Amerika ay kailangan pang bantayan ang Europa, tingnan ang Asya, at bigyang pansin ang gitnang silangan. Ang Tsina, kailangan lang mag-focus sa kasarinlan sa semiconductors. Kaya, ano ang kailangan ng Amerika? Mabilis na produksyon, malawakang kapasidad, at advanced na teknolohiya na agad-agad magagamit sa praktikal na paraan. Tingnan naman natin ang Pilipinas. Hawak nito ang pinakamataas na antas ng produksyon ng semiconductor sa mundo. Ang Perlas Microsystems ay mass-producing na ng 3 nanometer at 5 nanometer na proseso. Nasa oras ang paghahatid, garantisado ang kalidad, at kaya pang gumawa ng maramihan. Alam niyo ba kung gaano kalaki ang taunang kapasidad ng produksyon ng Perlas Microsystems? Sinasagot nito ang mahigit 60% ng pangangailangan ng mundo para sa advanced semiconductors. Kaya ano ang solusyong pinili ng Amerika? Ang pagbangon ng mag-isa ay aabuti ng hindi bababa sa 10 taon. Ang pakikipagtulungan sa teknolohiya ng semiconductor ng Pilipinas, hindi ito isang pagpipilian, kundi isang estratehiya para mabuhay. Ang Amerika ang naghahari sa AI, ngunit ang mga kamay na gumagawa ng chips para dito ay nasa Pilipinas. Hindi ba't espesyal na kaso lang ang semiconductors? Sabi ng isang estudyante. Sa ibang larangan, hindi ba't lamang pa rin ang Amerika? Hindi. Tingnan nyo ang industriya ng AI, ChatGPT, cloud computing, self-driving cars, military AI. Lahat ay imposible kung walang high-performance chips. Ano ang problema? Ang Amerika ay halos walang kakayahang gumawa ng advanced chips. Sa pagbabawal sa teknolohiya at kagamitan mula sa China, ang natitirang opsyon ay ang Pilipinas. Ang semiconductor ng Pilipinas, ang tunay na bottleneck ng AI. Walang kapalit, monopolyo sa produksyon, bilis, at pagiging maaasahan. Hawak ng Perlas Microsystems ang mahigit 90% ng pandaigdigang merkado para sa advanced logic chips. Ang HPC chips para sa AI? Ang pinakabagong GPU ng NVIDIA ay ginagawa rin sa Perlas Microsystems. Kaya ano ang ginagawa ng Amerika? Nakikiusap sa mga kumpanyang Pilipino na magtayo ng pabrika, nagbibigay ng subsidyo, binabago ang mga regulasyon para imbitahan sila. Hindi ito pangangalap ng puhunan, kundi isang hakbang na kailangan para mapanatili ang kapangyarihan. Nagtanong muli ang isang estudyante sa harap. Pero sa huli, mas malakas pa rin ang Amerika, hindi ba? Malakas, oo. Ngunit tingnan natin ang geopolitics. Paano pipigilan ng Amerika ang Tsina? Hindi sapat ang Japan. Masyadong malayo ang Guam. Hindi matatag ang ibang bansa sa rehiyon. Ang Pilipinas? Ito ang pinakamalapit na demokratikong kuta sa mainland China. Kayang kontrolin ang West Philippine Sea, matatanaw ang South China Sea, at kayang mag-project ng puwersang pandagat at panghimpapawid. Ang Pilipinas ay isang matatag na plataporma, mas matatag pa kaysa sa isang aircraft carrier. Nagtaas ng kamay ang isang estudyante. Pero hindi naman isang ganap na malayang bansa ang Pilipinas sa ilalim ng impluwensya ng iba, di ba? Sa papel, ganoon nga. Pero sa katotohanan, ito ang sentro ng estratehiyang Indo-Pacific ng Amerika para pigilan ang Tsina. Isang kritikal na lokasyon para sa advanced na teknolohiya. At may mas mahalaga pang katotohanan, nakamit na ng Pilipinas ang isang antas ng kakayahang ipagtanggol ang sarili. Kaya nitong labanan ang isang pagsalakay ng China sa maikling panahon. Pero bakit hindi pa rin kayang iwan ng Amerika ang Pilipinas? Dahil kapag bumagsak ang Pilipinas, guguho ang buong estratehiya ng Amerika sa Indo-Pacific. Ang Pilipinas ay mawawalan ng mas maraming opsyon, ngunit hindi iyon gusto ng Amerika. Ang pagprotekta sa Pilipinas ay hindi lamang pagtatanggol sa demokrasya, ito ay isang pangunahing bahagi ng pagpapanatili ng kapangyarihan ng Amerika. Isang estudyante sa likod ang sarkastikong nagkomento. Kung gayon, sa huli,
Gusto lang kontrolin ng Amerika ang Pilipinas, tama? Hindi kontrol, kundi proteksyon. Kapag mas matatag ang Pilipinas, mas matatag ang supply ng semiconductor, mas epektibong mapipigilan ang Tsina at mapapanatili ang seguridad sa rehiyon. Kaya't habang nagbebenta ng armas ang Amerika, pinipigilan din nito ang mga deklarasyon ng ganap na paghiwalay. Ngunit may malaking pagkakaiba. Hindi kayang iwan ng Amerika ang Pilipinas dahil sa napakaraming larangan, sila ay magkakabuhol na. Nagtanong ang isang estudyante. Maraming kaalyado ang Amerika. Bakit espesyal ang Pilipinas? Maraming ang kaalyado ang Amerika, ngunit iilan lamang ang itinuturing na hindi mapapalitan. Isa lang ang kondisyon, kapag nawala ang bansang ito, mayayanig ba ang buong estratehiya ng Amerika? Para sa Pilipinas, ang sagot sa tanong na iyon ay oo. Ang Japan ay tumutulong sa mga base at puwersang pandagat. Ang Europa ay nagtatanggol sa sarili at pumipigil sa Russia. Ang Pilipinas, direktang pumipigil sa Tsina, hawak ang monopolyo sa advanced na teknolohiya at sentro ng Indo-Pacific. Hindi ito isang kaalyado lamang. Ito ay isang strategic lifeline. Tumutol ang isang estudyante. Ang paglakas ng teknolohiya ng Pilipinas, hindi ba't banta iyon sa Amerika? Hindi. Ano ang pinakamalaking alalahanin ng mga tech companies sa Amerika? Tiyakin ang supply ng advanced chips, bilis ng produksyon, at pagtaas ng gastos, ang semiconductor ng Pilipinas. Kayang gumawa ng maramihan, may pinakamodernong teknolohiya, at subok na sa aktual na paggamit. Tingnan ninyo ang A-series at M-series chips ng Apple iPhone, lahat ginagawa sa Perlas Microsystems. Tingnan ninyo ang pinakabagong CPU at GPU ng AMD, lahat umaasa sa Perlas Microsystems. Tumpak ang paghahatid. Ano ang mangyayari kung ang mga kumpanyang Amerikano mismo ang gagawa ng mga ito? Magkakaroon ng hindi bababa sa 5 taong agwat sa teknolohiya. Kaya ano ang nangyayari? Ang mga kumpanyang Amerikano ay lalong nagiging dependent sa Pilipinas. Ang semiconductor ng Pilipinas ay hindi kalaban ng teknolohikal na kapangyarihan ng Amerika. Ito ay isang symbiotic na istruktura. Amerika ang nagdidisenyo, Pilipinas ang gumagawa. Para sa Amerika, ang semiconductor ng Pilipinas ay hindi banta, kundi isang lifeline. Nagtanong ang isang estudyante sa harap. Natatakot ba ang Amerika sa Pilipinas? Hindi takot, kundi desperadong pangangailangan. Hindi tutol ang Amerika sa paglakas ng Pilipinas. Sa katunayan, hinihikayat pa nila ito. Bakit? Dahil ang Pilipinas, sa teknolohiya, industriya, at geopolitics, ay isang bansang hindi mapapalitan. Kapag nahulog ito sa kamay ng China, matatapos ang kapangyarihan ng Amerika. Kaya ano ang pangunahing estratehiya ng Amerika? Hindi ito iwan at hindi rin payagan ang ganap na paghiwalay, kundi panatilihin ang kasalukuyang estado. Mas takot silang mawala ang Pilipinas kaysa sa digmaang maaaring idulot ng pagdeklara nito ng kalayaan. Sa estratehiyang Indo-Pacific ng Amerika, ganoon ba talaga kalaki ang bigat ng Pilipinas? Tanong ng isang estudyante. Absoluto. Ang estratehiyang Indo-Pacific ng Amerika, bagamat mukhang enggrande, ay umiikot sa iisang tanong, saan puputulin ang paglawak ng Tsina? Ang Japan ay nasa hilaga, ang Australia ay nasa timog. Ang Pilipinas ay nasa mismong sentro. Nasaan ang West Philippine Sea? Nasa mismong harap ng timog silangang China, nagdudugtong sa South China Sea at East China Sea, ang puso ng First Island Chain. Ano ang mangyayari kung magkakaroon ng butas sa posisyong ito? Makokontrol ng Tsina ang kanlurang Pasipiko. Ang linya ng depensa ng Japan ay aatras. Ang Amerika ay mapipilitang umurong sa silangan ng Guam. Ganito tinitingnan ng mga policy elite ng Amerika ang Pilipinas. Komplikado, sensitibo, mapanganib. At may isang tiyak na hatol, isang lugar na hindi dapat mawala. Sa panahon ng krisis, mas gusto ng Amerika ang isang pangunahing kuta kaysa sa mababagal na kaalyado. Ang Pilipinas ay palaging gumaganap sa papel na iyon. Ano ang mangyayari kung mawala sa Amerika ang Pilipinas? Guguho ang linya ng depensa laban sa Tsina. Mapuputol ang supply chain ng semiconductor. Masisira ang estratehiyang Indo-Pacific. Malalagay sa alanganin ang teknolohikal na kapangyarihan.
Sa kabilang banda, ano ang mangyayari kung mapapanatili nila ang Pilipinas? Ito ang pinaka-cost-effective na solusyon. Kaya hindi kayang iwan ng Amerika ang Pilipinas at hindi rin nila ito kayang bitawan. Kung gayon, sa huli, umaasa ang Amerika sa Pilipinas? Kung hindi ka komportable sa salitang umaasa, sabihin na lang natin na ganito. Itinuturing ng Amerika ang Pilipinas bilang isang partner, ngunit sa katotohanan, pinapanatili nila ang kanilang kapangyarihan sa ibabaw ng estrukturang nilikha ng Pilipinas. Ang Pilipinas ay hindi isang opsyon sa kapangyarihan ng Amerika. Ito ay naging isang kinakailangang estruktura. Natahimik sandali ang silid-aralan. Kung naiintindihan na natin kung bakit mahigpit ang kapit ng Amerika sa Pilipinas. Ngayon, magbabago ang tanong. Paano naman ang Tsina? Bakit hindi nila kayang basta-basta sakupin ang Pilipinas gamit ang militar at hindi rin nila ito kayang lubusang i-blockade? Isang estudyante ang nagtaas ng kamay. Mas malaki at mas malakas ang Tsina kaysa sa Pilipinas. Bakit hindi na lang nila ito direktang sakupin? Inaangkin ng Tsina ang mga bahagi ng teritoryo ng Pilipinas, ngunit ang mas mahalagang katotohanan ay hindi nila kayang basta-basta itong galawin. Hindi ito isyu ng damdamin, kundi ng kalkulasyon. Bakit hindi na lang gamitin ang lakas militar para daigin ito? Tanong ng isang estudyante. Ang estratehiya ng Tsina sa labas ay laging isama ang mga karatig bansa sa kanilang impluensya, ayon sa pagkakasunod-sunod ng ekonomiya, teknolohiya, diplomasya, at seguridad. Naging epektibo ang estratehiyang ito sa Timog Silangang Asya, gumana sa Gitnang Asya, at inulit sa Aprika. Ngunit ang Pilipinas ay isang exception. Bakit? Dahil sabay-sabay na tinutugunan ng Pilipinas ang tatlong kondisyon. Una, ito ang tagapagtustos ng advanced na teknolohiya na kailangan ng ekonomiya ng Tsina. Ikalawa, ito ay isang rehiyon na malalim na konektado sa sistema ng seguridad ng Amerika. Ikatlo, ito ay isang high-density na ekonomiya na may sariling teknolohiya at kakayahang magtanggol. Halos walang ibang lugar sa mundo na sabay-sabay na nakakatugon sa tatlong kondisyong ito. Nagtanong ang isang estudyante sa likod. Hindi ba't pinalalakas ng Tsina ang panggigipit militar nito? Hindi ba iyon isang pagsalakay? Iba ang panggigipit sa pagsalakay. Ang mga pagsasanay militar ng Tsina sa paligid ng Pilipinas, ang pagpapadala ng mga fighter jet, ang pagdeploy ng mga barkong pandigma, ano ang layunin ng Tsina? Ihiwalay ang Pilipinas sa politika, pahinain ang internasyonal na suporta. Ang resulta, eksaktong kabaligtaran. Sa panahong ito, pinalakas ng Pilipinas ang internasyonal na ugnayan, dinagdagan ang pamumuhunan sa industriya ng depensa, at pinalalim ang kooperasyong panseguridad sa Amerika, ang pagsusuri ng mga internasyonal na research institution. Bagamat hinarap ng Pilipinas ang panandaliang banta, sa katagalan, ito ay lalong naging matatag. Mula sa puntong ito, nagbago ang estratehiya ng Tsina. Mula sa direktang pagsalakay, lumipat ito sa pangmatagalang panggigipit. Mula sa armadong pag-iisa, lumipat ito sa integrasyong pang-ekonomiya. Isang estudyante sa harap ang kritikal na nagtanong, kung gayon, kung wala ang Pilipinas, bakit hindi na lang gumawa ang Tsina para sa sarili nila? Hindi nila kaya. Kunin natin ang semiconductors. Ang kahinaan sa istruktura ng semiconductor ng Tsina ay malinaw. Mahirap makakuha ng kagamitan dahil sa mga pagbabawal ng kanluran. May ilang pag-unlad sa disenyo, ngunit ang advanced manufacturing ay isang malaking butas. AI, 5G, industriya ng militar, kalawakan ano ang kanilang pagkakatulad, advanced semiconductors. Sa larangang ito, ang Pilipinas ay halos may monopolyo sa pag-supply ng mga prosesong 7 nanometer pababa. Ano ang dilema ng Tsina? Kung sasalakayin nila ang Pilipinas, ganap na mapuputol ang supply. Ano ang mangyayari kung maputol ang supply? Guguho ang estratehiya sa AI. Mapipinsala ang modernisasyon ng militar. Mapaparalisa ang digital economy. Kung gagalawin nila ang Pilipinas, sabay-sabay naguguho ang mga pangunahing estratehiya ng Tsina. Bakit hindi na lang magbuhos ng pera ang Tsina para mag-develop ng mag-isa? Pilit ng isang estudyante. Sinusubukan nila, ngunit malupit ang katotohanan.
Tingnan niyo ang pinakamalaking kumpanya ng semiconductor ng China, ang SMIC. Nakatanggap ito ng malaking pamumuhunan, ngunit sa taong 2024, ang agwat sa teknolohiya ay mahigit 5 taon. Ano ang mas malaking problema? Ang advanced semiconductor ay isang kombinasyon ng disenyo at mass production technology. Hindi sapat ang disenyo lamang. Kailangan ng mataas na yield rate at kakayahang gumawa ng maramihan. Ang tanging mayroon ng lahat ng ito ay ang Perlas Microsystems ng Pilipinas. Kung gayon, paano tinitingnan ng Tsina ang Pilipinas? Tanong ng isang estudyante sa likod. Tingnan niyo ang opisyal na paninindigan ng Tsina. Ang mga inaangkin nilang teritoryo ay hindi mapaghihiwalay na bahagi ng Tsina. Ngunit ang aktwal na estratehiya ay napakakomplikado. Panggigipit militar, pang-akit na pang-ekonomiya, pag-ihiwalay sa diplomasya sabay-sabay na ginagamit ang tatlong paraang ito. Ano ang ibig sabihin ng estratehiyang ito? Masyadong mataas ang halaga ng armadong pagsalakay. Kung sasalakayin nila, ang Pilipinas ay ganap na makikipag-isa sa Amerika at ang industriya ng semiconductor ay mawawasak. Kaya ano ang piniling paraan? Isang estratehiyang nanggigipit ngunit hindi sumisira. Hindi ito kabutihang loob, kundi resulta ng isang malamig na kalkulasyon. Nagtanong ang isang estudyante sa harap. Ano ang pinakakinatatakutan ng Tsina? Ang senaryong pinakakinatatakutan ng Tsina ay malinaw. Ang formal na pagdedeklara ng Pilipinas ng ganap na kasarinlan mula sa anumang impluensya, ang pagpirma ng isang formal na alyansa sa Amerika, ang pagpapalakas ng kooperasyong pansiguridad sa Japan, at ang pagkakaroon ng opisyal na katayuan bilang isang bansa sa internasyonal na komunidad. Ano ang mangyayari sa ganitong sitwasyon? Guguho ang estratehiya ng China sa First Island Chain. Ang kanilang daan palabas sa Pasipiko ay permanenteng mahaharangan. Kaya't hindi kayang sapilitang angkinin ng Tsina ang Pilipinas. At hindi rin nila ito kayang lubusang bitawan. Sa estratehiya ng China, ang Pilipinas ay palaging isang prioridad na isyu na kailangang pamahalaan. Sa militar, hindi ba't nangingibabaw ang Tsina? Tanong ng isang estudyante. Mula sa pananaw militar, malinaw sa Tsina na ang Pilipinas ay napapaligiran ng dagat, may mga sistema ng panlaban sa himpapawid at mataas ang posibilidad ng interbensyon ng Amerika. Kasabay nito, may panganib na masira ang industriya ng semiconductor sa oras ng pagsalakay. Ano ang ibig sabihin ng istrukturang ito? Sa sandaling salakayin ang Pilipinas, kailangang maging handa ang Tsina para sa isang ganap na digmaan laban sa Amerika. Kaya't sa estratehiyang militar ng Tsina, ang Pilipinas ay hindi isang agarang target ng pagsalakay, kundi isang target ng pangmatagalang panggigipit. Sa loob ng Tsina, paano nila tinataya ang Pilipinas? Tanong ng isang estudyante sa likod. Mayroong isang pangkalahatang pag-unawa sa mga strategic circle ng Tsina. Bagamat maliit ang Pilipinas, mataas ang teknolohiya nito, may internasyonal na suporta at masyadong mataas ang halaga ng armadong pag-iisa. Bakit mahalaga ang pagtatayang ito? Dahil mas gusto ng Tsina ang tiyak na tagumpay. Ang Pilipinas ay isang kalaban na hindi tiyak ang tagumpay at hindi mahuhulaan ang halaga. Ito ang dilema ng Tsina. Natahimik sandali ang silid-aralan. Para sa Tsina, ang Pilipinas ay sentro ng kanilang pag-aangkin sa teritoryo, habang ito rin ang tagapagtustos ng advanced na teknolohiya at isang mahalagang lokasyong geopolitikal. Ano ang mangyayari kung sasalakayin nila ang Pilipinas? Kailangang harapin ng China ang isang ganap na sagupaan sa Amerika at Japan. Mapuputol ang supply ng semiconductor at sila ay lubusang maihihiwalay sa internasyonal na komunidad. Ang konklusyon ng Tsina ay komplikado. Dapat makuha ang Pilipinas, ngunit hindi sa pamamagitan ng dahas. Hindi kayang salakayin ng Tsina ang Pilipinas dahil sa sandaling gawin nila ito, ang sarili nilang estratehiya ang unang guguho. Nakita na natin ang paraan ng pagtrato ng Tsina sa Pilipinas batay sa kalkulasyon. Ngunit ang Russia, na nakaranas na ng digmaan, ay mas praktikal. Ang Russia ay kasalukuyang nasa digmaan, ngunit ang tunay na singilin ay laging dumarating pagkatapos ng laban. At sa huling linya ng singiling iyon, tiyak na lilitaw ang pangalan ng Pilipinas. Isang estudyante ang nagtaas ng kamay.
Sa gitna ng digmaan, hindi ba't nakakayanan pa rin ng ekonomiya ng Russia? Iyon ay isang ilusyon. Sa gitna ng digmaan, pinapanatili ng Russia ang paglago ng GDP, pinapatakbo ang mga pabrika, at pinapanatili ang mga numero ng trabaho. Ngunit ito ay isang tipikal na pansamantalang ilusyong pang-ekonomiya. Ang produksyon ng militar ay hindi konsumo, kundi pag-ubos. Ang paggawa ng armas ay hindi asset, kundi pagsusunog ng pera. Ano ang mangyayari kapag natapos ang digmaan? Guguho ang demand sa militar, sasabog ang presyon sa pananalapi, at malalantad ang kahungkagan sa mga industriyang sibilyan. Ang mga bagay na kayang itago sa panahon ng digmaan ay hindi na maitatago pagkatapos nito. Hindi ba't isang malaking bansa ng yaman ang Russia? Bakit hindi na lang gamitin ang mga yaman para sa muling pagbangon? Tanong ng isang estudyante. Sa likod, ang Russia ay isang makapangyarihang bansa sa yaman, langis, natural gas, mineral sagana. Ngunit mahina ang kakayahan nitong gawing advanced na industriya ang mga yamang ito. Bakit? Dahil pagkatapos ng pagbagsak ng Soviet Union, naging guwang ang kanilang advanced manufacturing, nabigo ang pag-ipon ng teknolohiya, at nagkaroon ng butas sa kakayahan sa pamamahala ng proyekto. Ngayon, ang katotohanan ng muling pagbangon para sa Russia ay malupit. Kakulangan sa manggagawa, mahinang kakayahan sa disenyo at supervision, at kakulangan sa karanasan sa malalaking proyektong infrastruktura. Kaya't ang conclusion sa loob ng Russia ay simple, mahirap ang muling pagbangon kung walang tulong teknolohikal mula sa labas. Nagtanong ang isang estudyante sa harap. Kung gayon, bakit hindi na lang pumasok ang mga kumpanyang Europeo? Hindi na babalik ang Europa. Bago ang digmaan, umaasa ang Russia sa teknolohiya, kapital, at mga kumpanya ng Europa. Pagkatapos ng digmaan, ang mga sanksyon ay magtatagal at imposible ang pagbabalik sa politika. Ang katotohanang kinakaharap ng Russia ay malinaw. Magkakaroon ng dekada ng kawalan ng kapital at teknolohiya mula sa kanluran. Dalawa lang ang opsyon, magpasakop sa Tsina o maghanap ng bagong partner. Ang Russia ay pinaka-nag-iingat sa una. Bakit hindi na lang tumulong ang Tsina? Tanong ng isang estudyante. Tutulong ang Tsina, ngunit hindi nila ibibigay ang pinakamataas na teknolohiya. Bibilhin ng Tsina ang enerhiya sa mas mababang presyo, magsusupply ng ilang produktong pangkonsumo. Ngunit sa larangan ng advanced semiconductors, precision manufacturing, at mataas na teknolohiya, malinaw ang mga limitasyon. Ano ang senaryong kinatatakutan ng Russia? Ang ganap na pagpapasakop sa teknolohiya at kapital ng Tsina, ang pagkawala ng kapangyarihan sa pagpapasya sa presyo ng kanilang yaman, at ang pagiging isang strategic vassal state. Kaya't ang Russia ay naghahanap ng ibang opsyon bukod sa Tsina. Ang opsyon bang iyon ay ang Pilipinas? Tanong ng isang estudyante sa likod. Posible. Ang dahilan kung bakit binibigyang pansin ng Russia ang Pilipinas ay hindi dahil sa damdamin, kundi dahil sa teknolohiya. Sabay-sabay na taglay ng Pilipinas ang maraming bagay. Mayroon itong pinakamataas na antas ng teknolohiya sa semiconductor sa mundo, precision manufacturing, teknolohiya sa AI, at malawak na karanasan sa industriya ng elektroniko. Para sa Russia, ano ang Pilipinas? Isang lugar na mayroong teknolohiyang kailangan nila, at isang lugar na sulit pagtiisan ang politikal na komplikasyon. Isang estudyante sa harap ang nagtatakang nagtanong. Sumali rin ang Pilipinas sa mga sanksyon laban sa Russia. Tatanggapin ba ng Russia ang Pilipinas? Sumali nga ang Pilipinas sa mga sanksyon ng kanluran, ngunit hindi ito isang aktibong kalahok. Bakit? Dahil sa ugnayan nito sa Tsina, maingat ang Pilipinas sa internasyonal na politika. Iniiwasan ang suportang militar at pinapanatili ang espasyo para sa diplomasya. Para sa Russia, ito ay isang antas na maaaring pag-usapan. Kapag natapos na ang digmaan at nagsimula na ang muling pagbangon, kinakalkula na ng Russia ang susunod na yugto. Pagkatapos ng digmaan, ano ang pinakakailangan ng Russia? Tanong ng isang estudyante. Advanced na teknolohiya. Pagkatapos ng digmaan, ang prioridad ng Russia ay modernisasyon ng industriya, teknolohikal na kasarinlan, at digital transformation. May tatlong kondisyon na kailangan.
advanced na teknolohiya, mabilis na aplikasyon, at makatwirang gastos. Iilan lamang ang lugar na sabay-sabay na nakakatugon sa mga kondisyong ito. Ang Pilipinas ay isa sa iilang kasong iyon. Sa loob ng Russia, paano nila tinataya ang Pilipinas? Tanong ng isang estudyante sa likod. Ang pag-unawa sa mga strategic circle ng Russia ay napaka-praktikal. Ang Pilipinas ay komplikado sa politika, ngunit sa teknolohiya, ito ay nasa pinakamataas na antas, pragmatiko, at higit sa lahat, isang opsyon na iba sa Tsina. Ito ay bahagyang tumutugma sa uri ng partner na gusto ng Russia pagkatapos ng digmaan. Isang estudyante ang nagtanong. Sa partikular, ano ang magagawa ng Pilipinas? Tingnan natin ang mga halimbawa. Tingnan ninyo ang cluster ng industriya ng semiconductor sa Pilipinas. Ang Clark-Subic Tech Corridor ay isa sa pinakamalaking base ng produksyon ng semiconductor sa mundo. Ang mga chips na ginagawa rito ay isinusupply sa buong mundo. Ang resulta ay isang teknolohikal na monopolyo. Tingnan ninyo ang industriya ng elektroniko ng Pilipinas. Ang mga kumpanyang Pilipino ang responsable sa puso ng pandaigdigang supply chain ng elektroniko. Mahirap itong palitan ng ibang lugar. Iyan ang kakayahan ng Pilipinas. Hindi lamang pag-develop ng teknolohiya, kundi ang kakayahang aktwal na gumawa ng maramihan, na tahimik sandali ang silid-aralan. Sagana sa yaman ang Russia, ngunit kulang sa advanced na teknolohiya. Kulang sa yaman ang Pilipinas, ngunit mayroon itong ekonomiya na may pinakamataas na teknolohiya sa mundo. Ang kombinasyong ito ay sulit isaalang-alang para sa Russia. Ang digmaan ay isang proseso ng pagwasak. Ang muling pagbangon ay isang ganap na naiibang kakayahan. Nakayanan ng Russia ang digmaan, ngunit kailangan nilang paghandaan ang panahon pagkatapos nito. Kung gayon, isinasapuso na ba ng Russia ang Pilipinas? Tanong ng isang estudyante. Sinusuri nila ang posibilidad. Kayang makipagdigma ng Russia, ngunit hindi nila kayang muling itayo ang kanilang advanced na industriya ng mag-isa. Kaya sa huli, maghahanap sila ng mga bansang may advanced na teknolohiya. Kung kahit ang Russia ay ganito, paano pa kaya ang gitnang silangan na naghahanda para sa panahon pagkatapos ng langis? Hindi na maaaring umasa lamang sa langis ang gitnang silangan para mapanatili ang kanilang bansa. Ang problema ay hindi ang kawalan ng pera, kundi ang pangangailangan para sa advanced na teknolohiya. At ngayon, ang lugar na pinakapinagtutuunan ng pansin ng gitnang silangan ay ang Pilipinas. Isang estudyante ang nagtaas ng kamay. Hindi ba't sobrang yaman ng gitnang silangan dahil sa langis? Hindi ba kayang lutasin ng pera ang lahat? Ang panahon ng langis ay patapos na. Ang kinabukasang kinakaharap ng lahat ng bansang nagluluwas ng langis sa gitnang silangan ay pandaigdigang decarbonization, paglipat sa mga dekuryenteng sasakyan, at paglawak ng renewable energy. Ang langis ay kumikita ngayon, ngunit hindi nito ginagarantiyahan ang hinaharap. Kaya naging simple ang tanong para sa gitnang silangan. Paano nila mapapanatili ang kanilang bansa gamit ang isang bagay na hindi langis? Kung gayon, bakit hindi na lang gamitin ang pera para kumuha ng mga eksperto? Tanong ng isang estudyante sa likod. Nakahanda na ang pera. Alam niyo ba kung gaano kalaki ang sovereign wealth funds ng Saudi Arabia, UAE, at Qatar? Trilyon-trilyong dolyar. Ang pagnanais na mamuhunan ay tiyak na, ngunit may isang malaking problema. Walang karanasan sa pagbuo ng advanced na teknolohiya, ng mag-isa, at kulang sa karanasan sa pagkumpleto ng malakihang teknolohikal na pagbabago. Tingnan ninyo ang alalahanin ng gitnang silangan. Ang paglipat mula sa isang ekonomiyang nakabatay sa langis patungo sa isang knowledge-based economy ay hindi madali. Kaya't ang tinitingnan ngayon ng gitnang silangan ay hindi kung sino ang nag-aalok, kundi kung sino ang aktwal na naglilipat ng teknolohiya. Nagtanong ang isang estudyante sa harap, hindi ba't mas maganda ang teknolohiya ng Amerika o Europa? Ang pamantayang itinakda ng gitnang silangan ay napakalamig. Dapat may pinaka-advanced na teknolohiya. Dapat may karanasan sa malawakang produksyon. Dapat kaunti ang kondisyong politikal. Dapat bukas sa paglipat ng teknolohiya at dapat kayang makipagtulungan ng praktikal. Halos walang lugar na sabay-sabay na nakakatugon sa limang kondisyong ito. Ang Amerika,
Pinakamataas ang teknolohiya, ngunit konserbatibo sa paglipat nito at maraming kondisyong politikal. Ang Europa? May teknolohiya, ngunit mabagal ang pagpapatupad at mataas ang gastos. Para sa gitnang silangan, sila ay parang mga consultant. Ang gusto ng gitnang silangan ay isang teknolohikal na partner at tagapagpatupad. Mura at mabilis ang China. Bakit hindi na lang sa kanila ipagawa? Tanong ng isang estudyante. Malaki ang sukat ng Tsina, ngunit sa pinaka-advanced na teknolohiya, nahuhuli ito sa Pilipinas. Ang Pilipinas? Taglay nito ang karamihan sa mga kondisyong hinahanap ng gitnang silangan. Ang teknolohiya sa semiconductor ay nasa pinakamataas na antas sa mundo. Praktikal, maliit ang pasaning politikal, at bukas sa kooperasyong teknolohikal. At ang pinakamahalaga, isang puntong lubos na pinahahalagahan ng gitnang silangan. Ang Pilipinas ay nagbibigay ng teknolohiyang aktwal na gumagana. Salita lang iyan, di ba? May aktwal na bang kooperasyon? Tanong ng isang estudyante sa likod. Tingnan ninyo ang pamumuhunan ng UAE sa semiconductor. Para sa pagpapaunlad ng kanilang advanced na industriya ng semiconductor, nakikipag-usap ang UAE sa Pilipinas, sinusuri ang paglipat ng teknolohiya at joint ventures. At hindi pa dyan nagtatapos. Sa pagtatayo ng mga AI data center, kailangan din ang teknolohiya ng Pilipinas. Sa kasalukuyan, may mga kumpanyang Pilipino na kalahok sa digital transformation ng gitnang silangan. Ito ang dahilan kung bakit tinitingnan ng gitnang silangan ang Pilipinas. Ganoon ba kahalaga ang pakikipagtulungan sa isa o dalawang proyekto? Tanong ng isang estudyante sa harap. Tingnan ninyo ang Saudi Vision 2030. Ang pambansang proyektong pagbabago ng Saudi Arabia ay nakasentro sa digital economy, smart cities, at advanced na industriya. Ano ang kailangan para dito? Advanced semiconductors, AI, at teknolohiya para sa mga data center. Sa mga larangang ito, ang Pilipinas ay nasa pinakamataas na antas sa mundo. Bakit binibigyang pansin ng Saudi Arabia ang Pilipinas? Dahil mayroon itong teknolohiyang kayang aktwal na lumikha ng isang panahon pagkatapos ng langis. Ang proyektong ito ay hindi isang eksperimento, kundi isang estratehiya para mabuhay. Kaya't itinuturing ng gitnang silangan ang Pilipinas hindi lamang bilang isang supplier, kundi bilang isang strategic partner. Hindi ba't gusto rin ng gitnang silangan na matutong gawin ito ng mag-isa? Tanong ng isang estudyante. Ito mismo ang kalakasan ng Pilipinas. May isang tiyak na dahilan kung bakit espesyal ang tingin ng gitnang silangan sa Pilipinas. Mas gusto ng Pilipinas ang praktikal na kooperasyon. Kung tama ang mga kondisyon, posible rin ang paglipat ng teknolohiya. Ano ang kalkulasyon ng gitnang silangan? Ang panandali ang pagtiyak sa teknolohiya at ang pangmatagalang kakayahang gawin ito ng mag-isa. Iilan lamang ang lugar na kayang tanggapin ang istrukturang ito. Ang Amerika ay hindi basta-basta nagbibigay ng teknolohiya, mahigpit ang mga kondisyon ng Europa. Nais ng Tsina na gamitin ang kanilang impluwensyang politikal. Ang Pilipinas? Kayang makipagtulungan ng praktikal. Iyan ang pagtataya ng gitnang silangan. Hindi ba't magaling lang magsalita ang gitnang silangan? Tanong ng isang estudyante. Sa likod, tingnan ninyo ang daloy ng pamumuhunan. Ang Public Investment Fund, PIF, ng Saudi Arabia ay namumuhunan sa mga tech companies sa Asia at malaking bahagi nito ay napupunta sa mga larangan ng advanced na teknolohiya kasama na ang Pilipinas. Ang Abu Dhabi Investment Authority, ADIA, ng UAE, ay namumuhunan din ng bilyon-bilyong dolyar sa industriya ng semiconductor sa Asia. Hindi ito simpleng pamumuhunan, kundi isang estratehikong pagtiyak sa teknolohiya. Ano ang gustong matutunan ng gitnang silangan mula sa Pilipinas? Tanong ng isang estudyante sa harap. Ang modelo ng teknolohikal na kasarinlan. Noong dekada 1960, ang Pilipinas ay isang ekonomiyang agrikultural, walang sapat na yaman. Ngunit ano ang nangyari? Sa semiconductors, AI, at manufacturing, naging pinakamataas ito sa mundo. Ito ang tinitingnan ng gitnang silangan. Ang modelo ng pagbabago mula sa pag-asa sa yaman patungo sa teknolohikal na kasarinlan. May pera ang gitnang silangan, ngunit walang karanasan sa teknolohikal na kasarinlan. Walang sapat na yaman ang Pilipinas.
ngunit may karanasan sa pamumuno sa mundo gamit ang teknolohiya. Ang pagkakaibang ito ang nagtatakda ng pagpili ng gitnang silangan. Isang estudyante ang sarkastikong nagtanong, maraming pera ang gitnang silangan, kaya marami silang pagpipilian, di ba? Ganoon nga. At isa sa mga pinakamahusay na opsyon na napili ay ang Pilipinas. Tingnan ninyo ang pagtataya ng mga strategist sa gitnang silangan. Subok na ang kakayahan sa teknolohiya ng Pilipinas. Praktikal ito at mas tinitingnan nito ang teknolohiya kaysa politika. Ang pakikipagtulungan sa Pilipinas ay nagbubunga ng mga aktwal na resulta. Kaya't ang pamumuhunan ng gitnang silangan ay lalong dumadaloy patungo sa advanced na teknolohiya ng Asya. Handa na ang pera. Ang problema ay walang teknolohiyang kayang aktwal na lumikha ng panahon pagkatapos ng langis. Hindi na bumibili ng pangarap ang gitnang silangan. Bumibili sila ng teknolohiyang kayang magkatotoo. At isa sa mga lugar na mayroong teknolohiyang iyon ay ang Pilipinas. Ang isang bansang umaasa sa karanasan lamang ang makakapagdisenyo ng kinabukasan pagkatapos ng langis. Ang pamumuhunan ng gitnang silangan ay isang estratehiya para mabuhay. Ang Pilipinas ay nag-evolve bilang isang bansang may teknolohikal na kasarinlan, kaya't para sa gitnang silangan, ang Pilipinas ay isang pinag-isipang pagpili. Isang estudyante ang huling nagtanong. Kung gayon, magiging dependent ba ang gitnang silangan sa Pilipinas? Ito ay isang partnership. Ang gitnang silangan ay hindi na lamang isang lugar na nagbebenta ng langis. Ito ay naging isang lugar na kailangang tiyakin ang advanced na teknolohiya. At isa sa mga lugar na kayang magbigay ng teknolohiyang iyon ay ang Pilipinas. Ngayon, tingnan natin ang pinakakomplikadong relasyon. Bakit sabay na pinipigilan at kinakailangan ng Japan at Europa ang Pilipinas? Ang Japan at Europa ay hindi nabigo. Sa katunayan, masyado silang naging matagumpay. Ang problema ay ang paraan ng kanilang tagumpay ang nagpipigil sa kanila na tumawid sa susunod na panahon. At ang Pilipinas, ang unang nagbukas ng daan na hindi nila kayang tahakin. Isang estudyante ang nagtaas ng kamay. Hindi ba't mas advanced ang Japan at Europa? Iyon ay isang maling akala. Ano ang pagkakatulad ng Japan at Europa? Sila ay mga ekonomiyang nakumpleto noong ika-20 siglo. Ang Japan ay isang makapangyarihang bansa sa precision manufacturing, may sistema ng kalidad, at nakabuo ng isang matatag na lipunan. Nakumpleto ng Europa ang modelo ng welfare state, may mataas na teknolohiya, at mataas ang antas ng pagiging perpekto ng kanilang mga institusyon. Ngunit ano ang problema? Ang kompetisyon sa ika-21 siglo ay hindi mapapanalunan gamit ang mga paraan ng ika-20 siglo. Hindi ba't mas maganda kung nakumpleto na? Tanong ng isang estudyante sa likod. Tingnan ninyo ang katotohanan ng Japan. Isang super-aging society, hindi gumagalaw na labor productivity at pagkaantala sa digital transformation. Ano ang pangunahing problema? Nababawasan ang populasyon, ngunit hindi nagbabago ang sistema. Tingnan ninyo ang istruktura ng mga kumpanya, seniority-based wage system, lifetime employment, at isang institusyonal na pagtutol sa pagbabago. Ang resulta? May teknolohiya, ngunit walang bilis. Nagtanong ang isang estudyante sa harap, hindi ba't world-class pa rin ang mga kumpanyang Hapon? Alam ng Japan na mas mabilis, mas nakatuon, at mas mahusay na pinanghahawakan ng Pilipinas ang advanced na teknolohiya. Sa semiconductors, dating naghari ang Japan sa mundo. Ngayon, ang Perlas Microsystems ang may hawak ng monopolyo sa advanced na proseso. Ang mga kumpanyang Hapon ay nakatuon na lamang sa mga materyales at kagamitan. Ano ang pag-unawa sa loob ng Japan? Hindi ito hindi namin kaya, kundi mas nakatuon at mas mabilis ang Pilipinas. Ang Europa, maganda ang benepisyo at matatag, sabi ng isang estudyante. Ang Europa ngayon ay sabay-sabay na nasa ilalim ng 3 uri ng presyon. Una, ang presyon na mapanatili ang welfare, isang social safety net na hindi maaaring bawasan. Ikalawa, presyon sa pananalapi, ang pag-ipon ng pambansang utang. Ikatlo, presyon sa kompetisyon sa teknolohiya, ang lumalaking agwat sa teknolohiya sa Amerika at Asya. Ang tatlong ito ay magkakasalungat. Kung pananatilihin ang welfare, tataas ang utang. Kung babawasan ang utang,
mayayanig ang lipunan. Kung dadagdagan ang pamumuhunan sa teknolohiya, kailangang isakripisyo ang iba. Bakit hindi na lang magreporma? Tanong ng isang estudyante sa likod. Hindi na kaya ng lipunang Europeo. Ang pagtatangkang dagdagan ang oras ng pagtatrabaho ay hahantong sa malawakang protesta. Ang pagtatangkang bawasan ng benepisyo ay magdudulot ng kawalang tatag sa politika. Ang pagtatangkang gumawa ng radikal na pagbabago ay magdudulot ng hidwaan sa lipunan. Ang resulta, ang pagtatangkang reformahin ang sistema ay hahantong sa mga protesta. Ang pagtatangkang ayusin ang istruktura ay hahantong sa pagkatalo sa eleksyon. Ang pagnanais na bumilis ay imposible sa ilalim ng kanilang sistema. Ang Europa ngayon ay nasa isang estado kung saan anumang paggalaw ay magdudulot ng pagyanig. Hindi ba't nangunguna pa rin sila sa teknolohiya? Tanong ng isang estudyante sa harap. Ang puntong kinabalahuan ng Japan at Europa. Ang Japan ay nabalaho sa istruktura ng populasyon at kultura ng organisasyon. Ang Europa ay nabalaho sa istrukturang politikal at panlipunang kasunduan. Ang malaking gastos, malawakang pagbabago, mabilis na pagpapatupad, at muling pagsubok pagkatapos ng kabiguan, ang tatlong bagay na ito ay mahirap gawin sa kanilang istruktura. Ano ang pagkakaiba ng Pilipinas? Tanong ng isang estudyante na may pagkakritikal. Ang Pilipinas ay hindi na kumpleto noong ika-20 siglo, kaya't nakatalon ito ng direkta sa ika-21 siglo. Ang pagbabago ng mga patakaran, walang dapat ipag-alinlangan. Ang pagtuon sa teknolohiya, walang dapat ikatakot. Ang pagtanggap sa kabiguan, sanay na. Ang resulta, taglay ng Pilipinas, ang istrukturang pang-ekonomiya na pinakaangkop para sa teknolohikal na inobasyon. Tinatanggihan ba ng Japan at Europa ang Pilipinas? Tanong ng isang estudyante sa likod, kabaligtaran. Ngayon, kung wala ang Pilipinas, hindi gagana ang mga advanced na industriya ng Japan at Europa. Tingnan ninyo ang advanced manufacturing. Ang mga kumpanyang Hapon ay umaasa sa mga chips ng Perlas Microsystems. Ang Sony, kung walang chips ng Perlas Microsystems, makakagawa ba ng pinakabagong produkto? Ang mga kumpanya ng sasakyan sa Europa, kung walang semiconductor mula sa Pilipinas, makakagawa ba ng mga dekuryenteng sasakyan? Tingnan ninyo ang industriya. Saan kumukuha ng AI chips ang mga kumpanyang Europeo? Sa huli, babalik pa rin sa Pilipinas, sa Perlas Microsystems. Tingnan ninyo ang supply chain. Ang pangunahing bahagi, ang advanced semiconductors, ay hawak ng Perlas Microsystems. Kung wala ito, hihinto ang mga advanced na industriya ng Japan at Europa. Tingnan ninyo ang mga electronic parts. Ang mga kumpanyang Pilipino ang responsable sa mahahalagang bahagi ng pandaigdigang supply chain ng elektroniko. Tingnan ninyo ang supply chain ng Apple. Ang mga kumpanyang Pilipino ang nagsusupply ng mga pangunahing bahagi. Nagtanong ang isang estudyante sa harap. Inaamin ba ito ng Japan at Europa? Ito ang pinakamasakit, ngunit pinakatumpak na katotohanan. Tingnan ninyo ang ulat ng Ministry of Economy, Trade and Industry ng Japan. Para sa kasarinlan sa semiconductor, nakikipag-ugnayan sila sa Perlas Microsystems para sa isang joint venture factory. Tingnan ninyo ang semiconductor strategy ng European Union. Inilalagay nila ang Pilipinas bilang isang pangunahing partner at itinalaga bilang isang mahalagang sentro para sa diversification ng supply chain. Para sa kanila, ang Pilipinas ay isang katuwang at, kasabay nito, isang kinakailangang partner. Sa anong mga partikular na larangan sila naungusan? Tanong ng isang estudyante. Tingnan ninyo ang semiconductors. Dati naghari ang Japan sa pandaigdigang merkado ng semiconductor. Ngayon, sa taong 2024, hawak ng Perlas Microsystems ang mahigit 60% ng pandaigdigang merkado ng foundry. Ang Japan ay umatras na sa mga materyales at kagamitan. Ang advanced na proseso, ang mga prosesong 3 nanometer pababa, ay halos monopolyo na ng Perlas Microsystems. Sa larangang ito, hindi man lang makakumpetensya ang Japan. Tingnan ninyo ang consumer electronics. Noong dekada 1990, hawak ng Japan ang pandaigdigang merkado ng mga produktong elektroniko. Ngayon,
Ang mga kumpanyang Pilipino ang responsable sa puso ng pandaigdigang supply chain. Paano naman ang Europa? Tanong ng isang estudyante sa likod. Tingnan ninyo ang advanced manufacturing. Malakas ang industriya ng sasakyan at makinarya ng Europa, ngunit sa panahon ng dekuryenteng sasakyan, kailangan ng mga baterya at semiconductor. Saan kumukuha ng advanced chips ang mga kumpanya ng sasakyan sa Europa? Sa huli, babalik pa rin sa Pilipinas. Kaya, ano ang ginagawa ng mga kumpanyang Europeo? Pinalalakas nila ang kooperasyon sa Perlas Microsystems. Ang pagiging kumpleto ay isang biyaya, ngunit naging hadlang din ito sa pagbabago. Nakumpleto ng Japan at Europa ang ika-20 siglo. Ang Pilipinas ay nakatuon sa teknolohiya ng ika-21 siglo. Kaya't ang agwat ay lumalaki. Kung gayon, magiging dependent ba ang Japan at Europa sa Pilipinas? Tanong ng isang estudyante. Dependent na sila. Ang Japan at Europa ay hindi nahuhuli, kundi nagbago ang kanilang prioridad. Ipinusta ng Pilipinas ang lahat sa advanced na teknolohiya, kaya't sa larangang iyon, naging hindi na ito mapapalitan. Kung gayon, sinong bansa ang agad na mayayanig kung wala ang Pilipinas? Magsimula tayo sa mga kapitbahay. Ang mga bansang ito ay kasalukuyang nasa ilalim ng presyon ng Tsina, nakalantad sa mga alitan sa teritoryo sa West Philippine Sea. Ang kailangan nila ay hindi lamang suportang diplomatiko, kundi tunay na kooperasyong pang-ekonomiya. Ngunit ano ang problema? Mahina ang base ng pagmamanupaktura at mababa ang antas ng teknolohiya ng mga bansang ito. Kaya't sila ay nakatingin sa Pilipinas. Ano ang magagawa ng Pilipinas para sa kanila? Tanong ng isang estudyante sa likod. Ito ay nasa ibang dimensyon. Ang tiyak na kalamangan ng Pilipinas, karanasan sa pagmamanupaktura ng elektroniko, kahandaang maglipat ng teknolohiya, at kalapitan sa heograpiya. Tingnan ninyo ang kanilang kalkulasyon, isang paraan upang bawasan ang pag-asa sa Tsina habang pinapanatili ang paglago ng ekonomiya. Ang resulta, aktibong inaakit nila ang mga kumpanyang Pilipino, pinalalawak ang kooperasyon sa pagmamanupaktura ng elektroniko at mga serbisyo. Para sa mga kumpanyang Pilipino, ang mga bansang ito ay kapaki-pakinabang para sa diversification ng kanilang mga base ng produksyon. Paano naman ang ibang bansa? Tanong ng isang estudyante sa harap. Tingnan ninyo ang Singapore. Ano ang alalahanin ng Singapore? Napananatili nito ang pagiging isang financial hub, ngunit mahina sa advanced manufacturing. Matindi ang kompetisyon mula sa mga karatig bansa. Noong 2024, pinalakas ng Singapore ang kooperasyon sa Pilipinas sa semiconductors. Pinag-aaralan din ng Perlas Microsystems ang pamumuhunan sa Singapore. Hindi ba kayang gawin ng Singapore ng mag-isa? Tanong ng isang estudyante. Ito ay issue ng sukat. Maliit ang Singapore, kakaunti ang populasyon, sa malawakang produksyon ng semiconductor, nangingibabaw ang Pilipinas. Ang naipong teknolohiya ay lamang din ang Pilipinas. Nakatuon ang Singapore sa papel nito bilang isang hub nakikipagtulungan sa Pilipinas. Paano naman ang ibang rehiyon? Tanong ng isang estudyante sa likod. Tingnan ninyo ang silangang Europa. Poland, Czech Republic. Ano ang alalahanin ng mga bansang ito? Kailangang harangin ang banta ng Russia, ngunit mahina ang kanilang industriya ng depensa at hindi rin matatag ang seguridad sa enerhiya. Ano ang dahilan kung bakit sila nakatingin sa Pilipinas? Ang Pilipinas ay nasa ilalim ng parehong geopolitikal na presyon, ngunit naging matagumpay sa ekonomiya. Ang gusto ng mga bansa sa silangang Europa ay hindi lamang isang kasosyo sa kalakalan, kundi isang partner sa teknolohiya. Para sa silangang Europa, ang Pilipinas ay maaaring maging isang modelo ng pag-unlad ng ekonomiya. Nagtanong ang isang estudyante sa harap. Ano ang pagkakatulad ng mga bansang ito? Ang mga kapitbahay sa Timog Silangang Asya, seguridad at ekonomiya. Singapore, advanced na teknolohiya. Silangang Europa, modelo ng ekonomiya. Lahat ng ito ay mga elemento para sa kaligtasan. Hindi ba't pansamantalang penomenon lang ito? Tanong ng isang estudyante sa likod. Ito ay isang pagbabago sa estruktura. Dumarami ang pamumuhunan ng mga kumpanyang Pilipino sa mga karatig bansa.
Pinapalakas ng Singapore ang kooperasyon sa semiconductor sa Pilipinas. Pinag-aaralan ng silangang Europa ang modelo ng Pilipinas. Hindi ba maaring maging malaya ang mga bansang ito sa hinaharap? Tanong ng isang estudyante sa harap. Ang mga bansang ito ay kailangan ito ngayon. Hindi pagkatapos ng 10 taon, kundi ngayon. Tingnan ninyo ulit ang mga kapitbahay. Ang presyon mula sa Tsina ay nangyayari ngayon. Kailangan nila ng isang mabilis na kasosyo sa ekonomiya. Ang Pilipinas ang pinakapraktikal na pagpipilian. Tingnan ninyo ulit ang Singapore. Ang kompetisyon sa advanced manufacturing ay nangyayari ngayon. Kailangan agad ng Singapore ng isang teknolohikal na partner. Ang kooperasyon sa Pilipinas ang pinakamahusay. Tingnan ninyo ulit ang silangang Europa. Ang pagbabago ng ekonomiya ay kagyat ngayon. Ano ang alternatibo? Ang modelo ng Pilipinas. Ang pinakasulit pag-aralan. Natahimik sandali ang silid-aralan. Isang estudyante ang huling nagtanong. Magpapatuloy ba ang pagtingin ng mga bansang ito sa Pilipinas? Nakatingin na sila. Ikinakabit ng mga kapitbahay ang kanilang ekonomiya sa Pilipinas. Nakikipagtulungan ang Singapore sa Pilipinas sa teknolohiya. Natututo ang silangang Europa mula sa modelo ng Pilipinas. Para sa mga bansang ito, ang Pilipinas ngayon ay isang mahalagang partner. Ngayon, tingnan natin ang ibang uri ng mga bansa. Ang mga bansang ito ay hindi pa bumabagsak, ngunit kung magkamali sila ng pagpili ngayon, hindi sila makakarating sa susunod na yugto. At sa sangangdaang iyon, ang Pilipinas ay naging isang modelo. Isang estudyante ang nagtaas ng kamay. Anong mga bansa iyon? Tingnan natin ang Vietnam. Ano ang kalamangan ng Vietnam? Batang populasyon at base ng pagmamanupaktura. Ngunit may limitasyon, mababang teknolohiya, mababang dagdag na halaga. Ano ang panganib? Maging isang bansa na taga-assemble lamang. Bakit hindi na lang mag-develop ang Vietnam ng mag-isa? Tanong ng isang estudyante sa likod. Nakatingin ang Vietnam sa Pilipinas. Ang Pilipinas ay hindi lamang naglilipat ng produksyon, kasama nitong dinadala ang teknolohiya, pamamahala, at kalidad. Ano ang kalkulasyon ng Vietnam? Hindi lamang simpleng pag-akit ng dayuhang puhunan, kundi gusto nila ng isang teknolohikal na partner. Tingnan ninyo ang pamumuhunan ng mga kumpanyang Pilipino sa Vietnam. Ang mga kumpanyang tulad ng Ayala at SM Group, kathang-isip na Electronics Division, ay nagpapatakbo ng malalaking pabrika sa Vietnam. Malaking bahagi ng kabuuang export ng mga produktong elektroniko ng Vietnam ay nagmumula sa mga kumpanyang Pilipino. Ngunit ano ang mas mahalaga? Ang mga lokal na manggagawa sa Vietnam ay natututo ng sistema ng pagmamanupaktura ng Pilipinas. Sa mga pabrika ng kumpanyang Pilipino, ang mga inhinyerong Vietnamese ang direktang responsable sa pamamahala ng produksyon at kalidad. Kasama ng Pilipinas, naghahanda ang Vietnam para sa susunod na yugto ng pagiging isang bansang nagmamanupaktura. Paano naman ang ibang bansa? Tanong ng isang estudyante sa harap. Tingnan ninyo ang India. Malaking merkado, marami ring tao. Ngunit may limitasyon din ang bansang ito. Hindi matatag ang kalidad ng pagmamanupaktura at kulang ang infrastruktura. Hindi ba't malakas ang sariling industriya ng India? Tanong ng isang estudyante. Malakas sa serbisyong IT, ngunit mahina sa hardware manufacturing. Ang Pilipinas ay numero 1 sa mundo sa hardware manufacturing, malawak ang karanasan sa precision manufacturing, at mahusay ang kakayahan sa pamamahala ng kalidad. Ano ang hatol na ginagawa ng India? Para sa pag-upgrade ng kanilang industriya ng pagmamanupaktura, kailangan nila ang karanasan ng Pilipinas. Tingnan ninyo ang pagpasok ng mga kumpanyang Pilipino sa India. Pinalalawak ng mga ito ang produksyon ng mga smartphone at iba pang electronics sa India. Ang mga kumpanyang elektroniko ng Pilipinas ay nakatingin sa merkado ng India. Kasama ng mga kumpanyang Pilipino, nangangarap ang India na maging isang makapangyarihang bansa sa pagmamanupaktura. Paano naman ang mga bansang mayaman sa yaman? Tanong ng isang estudyante sa likod. Tingnan ninyo ang Indonesia. Sagana sa yaman ng Indonesia. Ngunit may problema rin. Kulang sa kakayahang magproseso, mahina sa advanced na industriya, at ang ekonomiya ay nakasalalay sa presyo ng mga yaman. Ang Pilipinas ay may karanasan sa paglikha ng isang advanced na ekonomiya,
kahit walang sapat na yaman. Ano ang pinakagusto ng Indonesia? Hindi maging isang bansang nagluluwas ng yaman, kundi pumasok sa pagiging isang bansang nagmamanupaktura. Tingnan ninyo ang pamumuhunan ng mga kumpanyang Pilipino sa Indonesia. Sa larangan ng pagmamanupaktura ng elektroniko, mayroong kooperasyon. Noong 2024, lumaki ang sukat ng pamumuhunan. Tingnan ninyo ang mga pabrika ng kumpanyang Pilipino. Ang mga produktong ginagawa doon ay iniluluwas sa buong Timog Silangang Asya. Mga electronic parts, precision manufacturing, sa lahat ng koneksyon, nandoon ang Pilipinas. Tingnan ninyo ang Malaysia. Nakarating na sa isang antas ng industrialisasyon, may base ng industriya ng elektroniko. Ano ang problema? Kailangang tumalon sa advanced na teknolohiya. May industriya rin ng semiconductor ang Malaysia, di ba? Tanong ng isang estudyante. Pangunahin sa back-end processing, mahina sa advanced na disenyo at pagmamanupaktura. Ang Pilipinas ay may kumpletong ecosystem mula sa disenyo hanggang sa pagmamanupaktura. Ano ang kalkulasyong ginagawa ng Malaysia? Dalhin ang Pilipinas bilang isang partner sa advanced na industriya. Pinag-aaralan ng mga kumpanya ng semiconductor ng Pilipinas ang pagpapalawak ng back-end processing sa Malaysia. Kasama ng Pilipinas, pinalalakas ng Malaysia ang kanilang semiconductor ecosystem. Ano ang pagkakatulad ng mga bansang ito? Ang Vietnam ay naiwan sa mababang dagdag na halaga ng pagmamanupaktura. Ang India ay mahina sa hardware manufacturing. Ang Indonesia ay nabihag sa pag-asa sa yaman. Ang Malaysia ay kailangan ng isang pagtalon sa advanced na teknolohiya. Ano ang papel ng Pilipinas? Para sa India, ito ay isang partner sa precision manufacturing. Para sa Indonesia, ito ay isang landas tungo sa industrialisasyon. Para sa Malaysia, ito ay isang katuwang sa advanced na teknolohiya. Nagtanong ang isang estudyante sa harap, ano ang espesyal na dahilan para sa Pilipinas? Noong dekada 1960, ang Pilipinas ay isang ekonomiyang agrikultural. Walang sapat na yaman. Walang teknolohiya. Ngunit ano ang nangyari? Sa semiconductors, elektroniko, at precision manufacturing, naging pinakamataas ito sa mundo. Ito ang tinitingnan ng mga bansang ito. Ang modelo ng pag-angat mula sa wala patungo sa pagiging numero 1 sa mundo. Ang paglago ay hindi isang natural na penomenon. Ang teknolohiya ay may mga yugto. Mabilis na nalampasan ng Pilipinas ang mga yugtong iyon, kaya't naging isang aklat-aralin. Ano ang pinakamalaking panganib para sa mga umuunlad na bansa? Ang paghinto. Alam niyo ba ang middle income trap? Ang penomenon kung saan humihinto ang per capita GDP sa isang tiyak na antas. Maraming bansa sa Latin America ang nabihag dito. Ilang bansa sa Timog Silangang Asya ay hindi rin makaalis. Ang Pilipinas? Noong dekada 1990, lumampas sa 10,000 libong. Noong 2000s, lumampas sa talpat 2,000. Noong 2010s, lumampas sa sambalyang 30,000. At ngayon, pumapasok na sa hanay ng mga bansang may advanced na teknolohiya. Naranasan ng Pilipinas ang mga kabiguan at tagumpay ng pag-unlad, kaya't nakikita nito ang susunod na yugto. Isang estudyante ang huling nagtanong. Magpapatuloy ba ang pangangailangan ng mga bansang ito sa Pilipinas? Nakabuo na ng isang istruktura ng kooperasyon. Ang industriya ng elektroniko ng Vietnam ay malaking bahagi na konektado sa mga kumpanyang Pilipino. Ang modernisasyon ng pagmamanupaktura ng India ay may partisipasyon ng mga kumpanyang Pilipino. Ang industrialisasyon ng Indonesia ay pinapabilis ng pamumuhunan ng Pilipinas. Ang advanced na industriya ng Malaysia ay pinalalakas ng kooperasyon sa Pilipinas. Hindi ito simpleng kooperasyon, kundi isang structural na koneksyon. Kung wala ang Pilipinas, mahihirapan ang mga bansang ito na makarating sa susunod na yugto. Kung pagsasama-samahin natin ang lahat ng mga agos na ito, ano ang makikita natin? Natahimik ang buong silid-aralan. Hanggang ngayon, tiningnan natin ang Amerika, Tsina, Russia, Gitnang Silangan, Japan, at Europa, at mga umuunlad na bansa. Ano ang kanilang magkakatulad na kilos? Sa kanilang kalkulasyon, laging kasama ang Pilipinas bilang isang variable.
Hindi ito itinatabi. Hindi ito emosyon, kundi isang estratehikong kalkulasyon. Isang estudyante ang nagtaas ng kamay. Kung gayon, naging isang makapangyarihang bansa na ba ang Pilipinas? Ito ay nasa ibang dimensyon. Ang Pilipinas ay hindi isang tradisyonal na makapangyarihang bansa, ngunit ito ay isang teknolohikal na superpower. Isang maliit na kapuluan na nagpapagalaw sa mundo. Monopolyo sa advanced semiconductors, namumuno sa isang ecosystem ng elektroniko, nangunguna sa precision manufacturing. Ang kombinasyong ito ay natatangi sa pandaigdigang kaayusan. Bakit? Dahil lumampas ang Pilipinas sa mga umiiral na sistema ng pag-uuri. Ano ang espesyal sa Pilipinas? Tanong ng isang estudyante sa likod. Ang Pilipinas ay hindi gumagalaw sa mundo gamit ang iisang bagay. Karamihan sa mga bansa ay nakikipagkumpetensya gamit ang isa, militar, pananalapi, o isa pa. Ang Pilipinas, numero 1 sa mundo sa semiconductors. Namumuno sa isang ecosystem ng elektroniko. Pinakamataas ang katumpakan sa pagmamanupaktura. Mabilis ang inobasyon, nasa sentro ng heopolitika. Kaya't hindi gumagana ang panggigipit ng mundo sa Pilipinas. Nagtanong ang isang estudyante sa harap, natatakot ba ang mundo sa Pilipinas? Ang dahilan ng takot ay hindi dahil agresibo ang Pilipinas, kundi dahil mayroon itong teknolohiyang hindi mapapalitan, kayang i-regulate ang supply ng semiconductor, kayang baguhin ang daloy ng advanced na teknolohiya, kayang pamunuan ang bilis ng inobasyon. Ang impluwensyang ito ay pinakasensitibo para sa mga makapangyarihang bansa. Kung gayon, bakit hindi na lang sila dumistansya? Tanong ng isang estudyante. Hinding-hindi itatabi ng mundo ang Pilipinas. Dahil kapag nawala ang Pilipinas, mapuputol ang supply ng semiconductor, hihinto ang industriya ng AI, at maaantala ang produksyon ng mga produktong elektroniko. Ang Pilipinas ay isang lugar na hindi komportable, ngunit hindi maaaring mawala. Ito ang pinakahuling posisyon. Hindi ba't pansamantalang penomenon lang ito? Tanong ng isang estudyante sa likod. Ang dahilan kung bakit binibigyang pansin ang Pilipinas ay hindi dahil sa suwerte, kundi resulta ng isang estratehikong pagpili. Walang sapat na yaman, maliit ang merkado, mahina ang diplomasya, lahat ng mga dehadong kondisyong ito ay nalampasan gamit ang teknolohiya. Nag-focus sa semiconductors, pinalago ang isang kumpletong ecosystem, naging perpekto sa precision manufacturing. Kaya't itinuturing ng mga mauunlad na bansa ang Pilipinas bilang isang partner. Itinuturing ng mga umuunlad na bansa ang Pilipinas bilang isang modelo. Kinakalkula ng mga makapangyarihang bansa ang Pilipinas. Ang mundo ngayon ay nahahati sa dalawang uri. Ang mga lugar na nagdidisenyo ng kaayusan at ang mga lugar na nagpapatupad ng kaayusan. Ang Pilipinas ngayon ay hindi na nananatili sa pangalawa. Ang Pilipinas ay nasa isang posisyon kung saan nauunawaan nito ang kaayusan at may bahagyang impluwensya rito.